Hello, Momsies! This is your Momsis Cheng and it's so nice to see you again. Paano harapin ang Mother's Day with a heavy heart? Tara, pag-usapan natin yan. Parents, Momsies, walang universal rule or hindi ka obligado na mag-celebrate ng Mother's Day lalo na after mong makunan or mamatayan ng anak. Grieving is a deeply personal and individual experience. Kaya momsies, nasa sayo yan kung isa-celebrate mo o hindi. Pero ang mas importante sa lahat ay ang iyong healing process. Dagdagan natin yung mga bagay na yan na pwede mo pang i-consider to help you navigate this difficult decision. Number one, grief is personal. Di ba po, bawat isa sa atin, iba-iba natin dalhin, iba-iba natin ipakita, at iba-iba din natin i-manage ang ating mga nararamdaman. Para sa ibang mga momsies, they may find comfort in celebrating the memory of their baby. Pero para sa ibang mga momsies or sa ibang mga parents, it's too painful. Kasi nga, bawat isa sa atin, iba-iba mag-process ng emotions. Another is permission to feel and setting boundaries. Again, momsies, ang priority natin ay ang ating healing process. Kaya naman kung ano yung totoo mong nararamdaman, you should feel it, you should respect it. So, kung feel mo i-celebrate, go and participate Mother's Day celebration. Pero kung hindi naman, you allow yourself the space to prioritize self-care. Next is, you can create your own meaning. You can do your own rituals to celebrate Mother's Day na naka-align pa din sa nararamdaman mo at sa memory ng iyong baby. You can do it in a private moment, or visiting a special place, or do some activities na sa tingin mo ay magbibigay sa'yo ng comfort. Momsies, facing Mother's Day without your baby is very challenging. At natutunan ko, hindi pala lahat ng occasion sa bawat taon ay masaya ka at kailangan mong i-celebrate. Like Valentine's Day, hindi naman lahat ng Valentine's Day masaya ang ating mga puso. Or Christmas, hindi lahat naman ng Christmas season masagana tayo at kumpleto lagi ang pamilya. Mayroon talagang season ang buhay natin na hindi pabor sa ating mga nararamdaman. And it's okay not to be okay. Hindi naman natin kailangan pilitin maging masaya kung ang totoong nararamdaman natin ay hindi naman talaga tayo masaya. So choose what you feel. Walang mali at walang masama kung ayaw mong i-celebrate ang occasion na ito. Nakaimportante sa lahat ay ang iyong well-being. Ito dapat ang priority mo. Kaya naman sa ating mga friendship dyan na gustong i-greet ang isang grieving mom on Mother's Day, gaya po ng na-discuss natin sa ating episode 2, you have to choose the right words. Let's give them the respect, understanding, and comfort they need. And for you, momsies, healing from the loss of a child is a gradual process. So be compassionate with yourself, honor your emotions, and take your time. Marami tayong support system sa paligid natin gaya ng ating pamilya at mga kaibigan. Pero kung sa tingin mo mas makakatulong sa'yo ang tulong na nanggagaling sa isang professional support like counselors or therapists, you go and seek help to these people. But more than anything else, ito based sa experience ko, at naniniwala ako na mas malaki ang naitutulong ng tulong na nanggagaling kay Lord. Masasabi ko na iyon ang pinakamabisa sa lahat. Mamsis, you may not see the purpose of your pain right now or hindi mo alam ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa'yo. But remember, whatever season you are in, God is still God. He is still good. He doesn't change. He is consistent. And with that, you are perfectly held. That's it for now, Momsies. Thank you and see you again soon.